we start? Sige po. How many of you believe that there is power in declaration? Amen? There is power in declaration. So tabi may declaration tayo, talagang ilagay mo sa puso mo. Hindi lang yung binabasa natin sa screen. Kailangan talaga pong nasa puso natin yung ginagawa natin. Amen? Yung talagang may conviction ka na sinasabi mo, I have what it says I have. Dahil po napakaraming promises sa Biblia po. Amen? Sige po, can we put it up in the air? Yung ating mga Bible. Towards heaven. Sige po, this is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught the Word of God. This morning, I boldly confess. My mind is alert. My mind is receptive. I am excited because I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. And I will never be the same. Never be the same again. When I come out in this place, in Jesus' name I confess. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Okay? Are you glad na nakarating ka ulit dito na malakas, patuloy na humihinga sa umaga ito? Napakasarap pong gumising sa umaga kapag alam natin Friday, tayo mag-church. Tama? Alam niyo po, nung ako po'y bago sa church, struggle akong gumising ng Friday ng umaga talaga. Struggle po ako nung naging pang-umaga tayo. Pero po, once na nalaman mo at naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, diba? Yung nararamdaman mo yung Diyos sa buhay mo at naunti-unti mo na siyang minamahal, nabubuild na yung relationship mo sa Kanya. Di ba po, ang sarap magsimba ng Friday? Tama? Yung Wednesday pa lang, excited ka na. Alam niyo po, ako po, lately, napapansin ko, siguro po mga 6 months na po ngayon, kapag po ako nagising ng umaga, yung 5:30 hanggang 6, yung nagbabanyo ako po ng umaga, alam niyo po ba, hindi na ako makatulog? Hindi na po talaga ako makatulog. Alam niyo kung bakit? Word of God na yung tumatakbo sa utak ko. Kung ano yung ipipreach ko next Friday. Ganun po, for 6 months, ganun na ako. More than 6 months na po yata, ano po? At kahit anong oras ako matulog sa gabi, kahit na late na, ang gising ko ganun pa rin. Sino sa inyo yung minsan na hate mo kasi kung kailan gusto mong matulog, hindi ka nang makatulog? Naranasan niyo ba yun? Di ba? Pero yung rason ko, kahit hindi ako makatulog, kasi yung utak ko tumatakbo na sa title, kung ano yung tuturo next week, ganun po yung nangyayari sa akin ngayon. So, maaring niya, tumatakbo yung isang linggo, diba? Yung utak ko, ang laman nun, yung ipipreach ulit sa next Friday. Lagi pong ganun. Diba? Kasi po hindi madaling mag-preach every Friday. Tama? Alam mo ba? Yung tatayo ko rito, every Friday magtuturo ka, hindi po madali yun. Hindi po madali. And I really praise God because God is giving us the Holy Spirit within us. Yun po yung nagtuturo sa atin. Tama po ba? Sino rito yung may Holy Spirit sa kanyang pagkatao? Amen! Kung tinanggap mo si Lord sa buhay mo, dapat yung Holy Spirit nasa ila. Ina-acknowledge mo yan every time na ikaw is tatayo sa anumang meeting o pag-uusap na ikaw magsasalita. Dapat po ina-acknowledge natin yung Holy Spirit. Diba? Now, I would like to start the message this morning by saying that all Filipinos are very hospitable. Siya niniwala ron na tayo mga Pilipino ay very hospitable. Tama? So kung titignan nyo rito lang sa bansang ito, tignan nyo po yung mga tao na mga restaurant, sa mga hotel, sa mga hospitality business. Laging Pilipino ang dinawawalan yan. Tama ba? Kasi tayo mga Pilipino po is very hospitable. Kagaya lang halimbawa sa bahay natin, hindi nyo mapapansin, kapag may bisita kayo, yung mga sapin sa kama, yung punda ng unan, yung plato, kutsarita, yung mga hindi ginagamit araw-araw, inilalabas ang nanay mo yan. Napapansin niyo yan?
Di ba? Yung mga naka-eskaparate pa dyan, lumalabas lang yan kapag may bisita. At yun yung bisita mo makikitulog doon, lalabas yung mga punda, yung mga una na pagkatagal-tagal lang nasa aparador. Hello? Tama? Doon lumalabas. Why? Because we are hospitable. Kapag may mga taong dumarating sa bahay natin, gusto natin, sila pong lahat ay nasa maayos at maginhawa na nag-i-stay sa bahay natin. And if you will agree with me, tayo po mga Pilipino, hanggat maaari gusto natin makatulong sa kapwa natin. Tama po ba? Tayo mga Pilipino yun ang gusto natin lagi. Hindi naman majority, pero po, gusto natin lagi nakakatulong tayo. Sino yung mga tao dito gusto lagi nakakatulong sa iba? Amen? At alam niyo po ba, na ako po ay believer pa. Naalala ko lang po nung ginagawa ko itong message na to. Meron po akong tinulungan, unbeliever pa po ako noon. Kumpare ko po, inaanak ko yung bunso niya. Tinulungan ko po dahil nakulong sa credit card. At ang storya po, kailangan ng passport para iprenda. So, ang nangyari po, binigay ko yung passport ko, security para sa police para makalabas siya. So, binigay ko po yung passport ko. Ang problema ngayon, ito na, nung nakalabas na siya at kukunin ko na yung passport ko after like a month, hirap na hirap po ko hanapin kung nasa yung passport ko. Ano yun, yung pupunta ka sa police na yon, sasabihin sa'yo, wala rito yung passport mo, punta ka daw sa kabilang branch na yon. So pupunta ka naman doon, pagdating doon, paghihintayin ka ng ang tagal-tagal, hanggang sa naaasar ka na dahil yung, ang plano mo tumulong, pagkatapos ang nangyari, lahat ng fallback sa'yo. Naranasan yung gano'n? Kaya sabi ko po sa sarili ko, kundi rin lang ang asawa ko, hindi ko na ipipreda ang passport ko ulit. Kasi po ang hirap. Kasi matindi pa doon, nakalabas na siya, nagtatrabaho na, humingi ako ng tulong. Busy ako pare. Ang dami kong trabaho, hindi ako makakasama sa'yo. Kasi yung passport ko, hinahanap ko po. Inabot ako ng almost a week bago ko nakita kung nasa yung passport ko. Bakit? Kasi gusto kong tumulong. Di ba? At sometimes, tayo mga Pilipino, nagpautang na tayo pang hiyang-hiyang maningil. Tama? Pero pa rito yung nagpautang na pagkatapos, oy, utang mo, pera mo. Di ba walang ganon? Hiyang-hiya tayo maningil. Meron ako isang kilalang tao na isa na wala pong 15 days, siningil na ako. Yung pinsang ko. Pinsang buo ko. Kaya ngayon magkaaway kami dalawa eh. Nakablock ako sa Facebook niya. Naglalala ko po ng hospital yung father ko, diba? Bago buhay pa siya, bago po namatay. Nanghiram po ako ng pera sa kanya kasi alanganin. Hindi pa nakakalabas yung tatay ko sa hospital eh, naniningil na. Sabi ko, insan, hintay-hintay lang, mabayaran kita. Hanggang sa kami po, hindi po kami nagkasundo ng mga pagano. Kasi pinsan mo eh. Naniniwala ba kayo ng minsan, mas maganda pang humiram sa ibang tao kaysa sa kumag-anak natin. Diba? Sino nakaka-relate sa sinasabi ko? Amen! Sometimes gano'n eh. Mas maganda pa sa ibang tao ko na lang talaga lumapit, di ba? At hanggang ngayon, nakablock ako sa kanya. Tama po ba? Pero nabayaran ko po yun. Nabayaran ko po. At maliban po, tayo mga nagpapautang, kagaya yung sabi ko kanina, hiyang-hiya po tayo maningil sa mga nangutang sa atin. Ngayon, gusto ko po sabihin sa inyo ngayon, hindi naman po topic ang utang ngayon sa umaga ito. Hindi naman po yun ang topic natin. Sinimulan ko lang sa gano'n kasi po dahil sa title na inilagay ko. And I know you will agree with me kapag sinabi ko na ang pera ang kailangan ng isang tao palagi. Wala pong lalapit sa'yo para humingi lang ng something na hindi pera. Lahat po ng problema lumapit sa'yo, pera ang kailangan. Tama po ba? Yan yung number one na kailangan ng mga tao, pera. Kasi necessity po ang pera. Kahit dito sa church na to, pera ang kailangan natin. Kailangan natin ng pera. Hindi tayo makapagpatuloy dito kung walang pera. Tama ba? Kaya sabi natin, mabuti pa ang pera, may tao. Ang tao, walang Maraming pera. Pero alam niyo po, gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga ito, wag niyo po i-declare na wala kayong pera. Amen? Pag may nagtanong sa'yo, sinabi sa'yo, kapatid, kamusta ka na? Eto, payaman ang payaman. Ganyan ang banat, di ba? Huwag mo sasabihin, pahirap ka ng pahirap. Sabi ko sa inyo kanina, there is power in declaration. Sabi po ba? So, kapag may nangamusta sa'yo, laging ganun ang sagot. Eto, Brad, payaman ang payaman, besh. Tama? Best! Payaman ang payaman. Ngayon, kaya tinatanong nyo, mangungutang. Pag namutang, sabihin mo, parating pa lang. Tama? Parating pa lang yung kayamanan. Tama ba?
Pero huwag mo sasabihin wala kang pera kasi po pag sinabi mo lagi kong walang pera, kapatid, yan ang mangyayari sa'yo. Sabihin mo lang kulang ang budget. Yan. Tama lang sa budget. Tama po ba? Kasi on the way. Kasi pag may lalapit sa'yo talaga, kailangan lagi is pera. Maghihiram yan. Tama po ba? So, kahit kung gusto mong tulungan yung tao, pero wala kang sapat na budget, bigyan mo na lang. Halimbawa, lumapit si Brother Raymond sa akin, Dino, pamapairam muna ng 300. Wala naman akong pairam sa kanya. Bigyan mo na lang siya ng 30 dirhams kasi may 30 dirhams ako eh. O yan, makakatulong sa iya, wala akong pera eh. Baka sabihin pa niya, Dino, may utang ka pa 270 ngayon. Diba? So hindi naman ganon, wala namang sasabi na ganon. Ang ibig sabihin, bigyan mo ko anong meron ka kung kaya mo at kung mo na singilin, ibigay mo na lang sa kanya. Tama po ba? Amen po ba? So, kasi po sometimes yung mga utang na yan nagkakaroon tayo ng pag-aaway dahil sa utang eh. Tama? So at yung nangungutang naman, sabihin mo pa utang. Para magkalinawan tayo, hindi naman pwede sabihin na pahingi. Di ba? Kung pahingi, bigyan kita kung magkano kaya ko. Tama po ba? Are you with me? Now, kaya sabi ko, hindi naman utang ang pag-uusapan natin. Ano po? Now, I just want to share to you something here na pinadala ng auntie ko, galing ng Cavite, ano po, sa Imus. Pinadala niya sa akin to nung April. Ngayon ko lang nabuksan kasi po, kapag may nagpadala sa'yo ng message sa messenger, kung hindi ulit mo papadala, hindi mo na maalala yun eh. Tama mo ba? Pag may nagpadala, makikita mo, uy, nagpadala nga pala ng message yung auntie ko, ngayon ko lang. Kasi sometimes, nabuksan mo sa office, pero hindi mo naman binasa, tama? At sometimes, kapag meron nagpadala sa'yo, makikita roon sin. Ang tagal na reply mo, pero sometimes hindi natin alam na nabuksan lang pala kasi nagda-drive o naglalakad somewhere, nabuksan, may data siya, pero hindi na nakasagot. Sometimes sumasama yung loob natin. Tama mo ba? Kasi may kita mo doon sin eh, hanggang sa nakalimutan na. Now, ito po yung shinare sa akin. Sabi niya, person without money eats vegetable at home. Person has money eats the same vegetable in a fine restaurant. Hello? Tama? Kapag may pera ka, pwede kang kumain ng vegetable, same vegetable, sa mamahaling restaurant, pag wala sa bahay lang. Sabi rito, person without money rides a bicycle to and from home. Person has money rides an exercise bicycle at home. Hello? Tama? Padala po ng auntie ko yan medyo connected, kaya ako sinabi sa inyo. Ang sabi rito, susunod, sabi niya, person without, sabi, person without money walks to earn food. Person has money walks to burn fat. Nakikita yung pinag-usapan natin? Ang ganda, di ba? Ito pa, sabi rito, person without money wishes to get married. Person has money wishes to get divorced. Tama? Kaya sometimes maganda pa walang pera, no? Next, sabi rito, person without money, wife becomes secretary. Person has money, secretary becomes wife. Ganda, di ba? Totoo yan. Totoo yung mga pinag-usapan natin. Ito po yung last. $2 seems too much to give to a beggar, but it seems okay when it's given as a tip at sa fancy restaurant. Tama? Amen ba? Totoo ba yan? Sometimes mayroong mga tao na ang lakas-lakas magbigay ng tip pero hindi makatulong sa mga nangangailangan. And sabihin ko sa inyo, how many of you will agree na yung mga pinakita ko sa inyo totoong nangyayari sa buhay natin? Tama ba? At ang mahirap niyan, minsan nakakalungkot pa, many of us are weeping for what we do not have. Masyado tayong nagdaramdam sa mga bagay na wala tayo, when we should be celebrating on those things that we have. Tama? Minsan focus tayo sa mga bagay na wala tayo. Hindi natin napapansin na marami tayong bagay na galing sa Diyos na hindi mo hiningi. Ang iniisip mo lang yung gusto mong hingin, nakafocus ka so much, hindi mo nakikita na bilas ka ng Panginoon sa maraming bagay. Tama ba? Yun po yung nangyayari. Now, samantalang kung tutusin niya, kung babalikan mo lang yung mga bagay na nangyari sa buhay mo, napakarami pong pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Sino mag-agree doon? Yung, alam niyo po, yung meron ka ng joy, peace sa buhay mo, napakalaking pagpapala ng puno. Galing sa Panginoon.
Dahil marami sa atin, bukang bibig lagi, wala nga tayong pera. Kaya nasa-suggest ako kanina sa inyo na huwag niyo pong ibubukang bibig na wala tayong pera. Okay? Sabihin mo lang kulang ang budget o hindi sapat, pero yung walang pera lagi ang bukang bibig mo, kapatid, yan ang mangyayari sa'yo. Tama po ba? Kaya dapat ang bukang bibig natin, yung nga, payaman ka ng payaman. Pag-practice niyo yan. Ano ba nga kamustahin ko kayo? Kamusta ka na na? Payaman ng payaman. Declaration yan. Huwag niyo kalilimutan, anak ka ng Diyos. Tama? So, dapat mayaman tayo dahil anak tayo ng Diyos. Walang anak ng Diyos na naghirap. Tama? Amen po ba? Okay, now, tingnan natin yung pag-usapan natin today. Ito po yung aking message for today. Sabi ko dito, paano ka tutulong sa iba kapag wala kang pera? Yan. Kasi nga sabi ko kanina, lahat ng tao, ang lapit sa'yo lagi pera. Tama? Bihirang-bihira, yung lalapit sa'yo for another thing. Pero kalimitan, pera ang kailangan ng tao. Now, kung meron kang pusong gustong tumulong pero wala kang pera, paano ka nga ba tutulong kapag wala kang budget? O tama lang ang budget natin. Can you close our eyes? Father in heaven, sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat po muli na kami po is dinala nyo rito sa lugar na ito upang pag-aralan ng inyong salita. Father, we ask you that this morning, you speak to your people. At kung saan man kami dadalhin ng mensaheng ito, Lord God, dalangin ko, Lord, na sa paglabas ng mga tao sa umagang ito, sa hall na ito, Lord God, is maramdaman nila yung gusto nyo mangyari sa bawat buhay namin, sa bawat plano nyo, sa bawat isa, Lord God, at higit sa lahat, sa bawat bagay na aming pinagkakabalahan sa buhay na ito, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na makalakad kami sa inyong calling sa amin, Panginoon. Na wala kaming ibang gagawin kundi harapin ang pagkakatawag nyo sa amin, Panginoon. Kahit na anong circumstances meron kami sa buhay na ito, Lord. Ang importante po is magawa namin yung plano nyo sa buhay namin, yung purpose why you have called us, yung purpose ba't kami nag-i-exist sa buhay na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito, Lord, as we claim the victory, Lord, of our today's service. We will claim it, Lord God, and no one will leave this place without receiving the mighty anointing that's coming from you. In Jesus' mighty name we pray. And everyone will say, Amen. Amen. How many of you are excited today? Amen. Okay. So ito po yung pag-aaralan natin ngayon. What if we'll offer to others kung wala kang pera? Dahil kahit minsan, ang dami mo ng pera, pero ang dating pa rin, wala kang pera. Why? Because you don't want to help. Tama ba? Merong mga ganyung pagkakataon. Pero masasabihin ko po sa inyo, talaga bang pera lang ang lapit ng mga tao sa atin? Talaga bang always pera lang? Sabihin natin malimit, pero hindi naman lahat. Hindi 100%. Now, we will see one story in the Bible. Tingnan po natin itong story na to. At tingnan natin kung ano yung nangyari sa taong ito na merong mga taong lumapit sa kanya at hindi po pera ang ibinigay, although pera ang gusto niya. Amen? Can I have a reader? Meron? May reader ba tayo? Pakibasa nga lang. Ito po yung first verse natin. Pakibasa po. Pakitaas mo, pakita mo sa kanila yung microphone. Praise. Peter and John went to the temple one afternoon to take part in their 3 o'clock prayer service. As they approached the temple, a man lame from birth was being carried in. Each day, he was put beside the temple gate, the one called the Beautiful Gate, so he could beg from the people going into the temple. Okay, so tingnan natin yung story ang pag-usapan natin. Si Peter at si John, mga disciple ni Jesus to, amen? I just want to let you know that si Peter at si John, ito po is 3 taon na dinisciple ni Jesus. Hello, are you with me? Kaya po dito sa church na to, dinidisciple namin kayo. Sabi natin dito, ito. To win souls and make disciples. To harvest souls and restore back the original plan of God. Kailangan po disciple tayo. Wala pong member, sabihin ko lang para sa mga hindi pa nakarinig, wala pong member na nakalagay sa Bible. Lahat po disciple sa church. So ito po si Peter at si John, mga disciple po sila ng Panginoon.
And dito sa Book of Acts, wala na po ang Panginoon dito. Umakyat na sa langit. Sila na lang po mga disciples na nandoon sa Book of Acts, sa gawa, no po sa Tagalog, sila po yung nag-start ng mga gawain ng Panginoon na iniwan niya dito sa lupa. Kaya po sila i-disciple ni Lord is for them to continue the work that Jesus left when He ascended back to heaven. Are you with me? Nakuha niyo po? Now, dito po sa story nito, si Peter and si John, they went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. Pupunta po sila sa church para po magdasal at sumimba. At sabi nito, as they approached the temple, a man lame from birth. Sabi mo nga from birth. Pag sinabi mong lame man from birth, lumputo magmula nung ipinanganak. Meron ba kayong kilalang tao na lumpo magmula nung ipinanganak? Meron kayong kilala? Spiritually mga kapatid, lahat tayo lumpo bago natin nakilala ang Panginoon. Lumpo lahat tayo. Bago tayo nakatayo sa sarili natin pananampalataya sa Diyos, nagkaroon tayo ng relationship kay God, lumpo lahat tayo. We are lame from birth. Maliban na lang kung ikaw yung pinanganak at ang nanay tatay mo is tinuruan ka na ng Biblia. Pero kung di mo alam ang Word of God, lahat tayo lame from birth. At ito pong tao ito was being carried in. Lagi siyang dinadala doon sa harap ng temple para ano? Para mamalimos. Imagine mo itong layman na to na hindi nakakalakad. Imagine mo yung story niya. Hindi siya nakakalakad. Dadalhin siya doon every day sa may temple para ano? Para mamalimos. Yun lang ang ginagawa niya every day. At hindi siya makapunta roon na siya lang mag-isa. Hindi ko po na-download yung video, may video yan, yung part na yan, yung chapter na yan. Kung saan dinadala yung pilay na yan, no po, from birth, dyan sa harap ng temple, para siya mamalimos. Sabi diyan, each day he was put beside the temple gate, the one called the beautiful gate. Ano niyo po yung beautiful gate na yan? Yung binabanggit dyan. Yung po kasing temple ng araw, marami pong gates yan. Para sino nakapunta na rito sa simbahan ng Baclaran? Ayan, maraming gate yan. Simbahan ng Quiapo, maraming gate, di ba? Maraming door. So yan po, yung beautiful gate na yan, made of bronze yung gate na yan. Kaya po tinawag na beautiful gate. At sa lahat po ng gate ng temple, yan yung pinakamaraming tao na pumapasok, lalo na mayayaman. Kaya dyan siya inilagay sa lugar na yan. Dyan siya inilalagay para po yung mga tao is makita siya at in a way, makapagbili sa kanya. Tama po ba? Alam niyo po ba, sa Pilipinas, sa amang lugar, ganyan din ang nangyayari. Kahit sa pumuntang simbahan, makikita mo na meron talagang mga namamalimos sa tapat ng simbahan. Tama po ba? Nakikita mo yun? At yung mga taong yun, kaya nandun sila because they have a thoughts na somewhere, somehow, itong mga taong ito na dadaan sa harap nila dahil magsisimba, mababait na tao to dahil nagsisimba, magbibigay ang kahit na paano. Mas magandang upo roon, at least meron doong magbibigay sa iyo for sure. Tama ba? Are you with me? Are you following? And so he could beg from the people going into the temple. Now, tingnan natin yung nangyari. Tandaan niyo palagi yung salitang lame from birth. Tignan po natin susunod. Ano nangyari? When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter and John looked at him intently, and Peter said, "Look at us." The lame man looked at them eagerly, expecting some money. Okay. So yan. Nung dumaan si Peter and John, pero kung titingnan nyo kanina, binubuhat pa lang siya dyan sa istorya po. Yung video na nakita ko, binubuhat pa lang siya ng mga tao paupo dyan, si Peter at si John, nakita na siya. Talaga nakatutok na siya, kaya yung first picture kanina, ibinababa pa lang siya, nakatingin na sila sa kanya. Sa utak ng dalawa, meron nang gagawin sila. Meron na silang planong gawin sa utak niya ng dalawa. Kaya po, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Of course, money ang hihingin yan. Alms na po, mamamalimos yan. Hindi hihingi ng hamburger yan at saka french fries. French fries, tama? May pera talaga ang gusto niya. So Peter and John look at him intently, and Peter said, "Look at us." Wow. Siguro kung ikaw yung crippled man, ikaw yung lame man na nakaupo dyan, at sinabi ng dalawa sa'yo na, "Look at us in our eyes." Siguro thinking mo, malaki-laki ito. Tama? Malaki-laki bibigay nito. Kasi meron pang looking at eyes, di ba?
So parang malaki yata ang mahabig ko ngayong magang ito ha. So kita mo yung picture niya, talaga sinabi niya, look at us, at itong taong to talaga namang sumunod. Tama ba? He looked at him intently, and Peter said, look at us. The lame man looked at them eagerly, expecting some money. So kung ikaw itong taong ito na lame man from birth, ano yung expect mo dyan? Magbibigay talaga ng pera itong mga to. Tama? Pero tingnan niyo po ang ginawa ni Peter and John. Ano yung sumunod? Ano sabi ni Peter and John? Pakibasa mo. But Peter said, I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. Wow! That is something different, ha? Nakita niyo, ha? Imagine niyo, ha? Ano sabi niya? Tumingin ka sa akin, kapatid. Tingnan mo ako. Ano sabi niya? And Peter said, I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. Wow. Wow, 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 wow. Yun, ha? Alam pa nga natin si Lord, kapatid. Bakit ganun ka-confident yung dalawang ito? Bakit ganun sila ka-confident na sasabihin mo doon sa tao, wala ako kahit ano. Wala akong silver, wala akong gold, and ito sa'yo, wala akong pera na pwede ibigay sa'yo. But kung ano yung meron ako, yun ang ibibigay ko. Ano sabi niya? In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. Wow. Hindi simple yun. Tama? For you to say that to someone na lame, crippled from birth, hindi ka nagbibiro nun. Tama ba? Pero can you see something in this guy, this crippled man? Di ba, yung sinabi pa lang yung dalawa na tumingin ka sa amin, sumunod agad siya, tama? Alam niyo po ba, yung pagsunod mo is importante. Importante lagi yan. For a miracle to happen in your life, you should be obedient to God. Obedient to those people na ginagamit ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, I will tell you something. Lalo na yung mga first timer natin, second timer, third timer na nandito. Hindi bababa ang Diyos sa harap mo para mangyari ang plano niya sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Hindi siya bababa. Alam mo ba ang Diyos at sabihin, kilalanin mo ako kasi may blessing ako sa'yo. Hindi po bababa ang Diyos. I will tell you something. Listen to this. Gagamit ang Panginoon ng mga tao sa paligid mo para yung plano ng Diyos mangyari sa buhay mo. Amen ba? Gagamit siya. Yung mga taong nagsasalita sa'yo about God, yan yung mga taong pinadadala sa'yo. Pero hindi lahat ng mga tao handang sumunod, handang makinig, handang ibigay yung kanilang time, yung kanilang oras para subukan naman kung ano itong meron dito. Tama? Kami po, nung first time kami nasira ng gospel, alam niyo po ba na inabot kami ng 8 months bago kami sumama sa church? 8 months, imagine niyo, almost 8 months. Kasama lang namin yung tao doon sa bahay namin na tinitira. Ako po yung may-ari ng flat sa Dubai. Buntis po si Pastora si Christina Maynon. Bago kami pumunta roon sa church, is inabot kami ng 8 months. Nakapanganak na siya. Lumabas na si Tina May. After 3 months na kami sumama for baby dedication. Kasi sineshare niya sa amin, nung buntis pa si Grace, is huwag niyo ipapabaptize yung batang yan. Kasi hindi naman biblikal. Sabi ko naman, hindi biblikal. Di ba? Siyempre, ganun ang dating mo. Binaptize ka eh. Kami magkakapatid, binaptize. Alam mo na may baptism ng baby. Mali pala yun. So, natutunan ko lang yun na si Tina May lumabas na. Saka ako nagbigay ng chance na magbasa ng Bible. At nung natutunan ko yung baby dedication, saka kami sumama sa church. Ang unang punta namin sa church is baby dedication. Pagkatapos mo, June 2, 2002, until this very moment, bilangin mo ko ilang Fridays yun. Hindi na po kami nawala sa church. Hindi na po. Kasi, nung nakita ko yung katotohanan, dahil yung Bible, hindi ko naman alam before, sabi ko, there is something here, I want to know this. At nagpatuloy po kami. Hindi po lahat ng tao na sinishare natin sumusunod. Meron mga tao na hindi talaga sasama sa'yo. Sasama ng first time, hindi na babalik. Bakit? Culture shock eh. Culture shock yun. Kaya kapag kayo nag-invite, paalala niyo sa kanila na biblical lahat itong nakikita nila rito.
Kasi nung first time ako, although nagulat ako bakit ang ingay ng banda, pero hindi ko pinansin yon. Ang pinansin ko yung Word of God na nakikita ko sa screen. Kasi that is something na new for me. Hanggang sa natutunan ko na lang na nasa Bible pala itong mga to. Lahat ng instrumentong yan, biblical. Pero lang yung usok na lumabas kanina. Praise God. Sorry na, tama? Amen? Si Raymond. So, Si Raymond yun. Si Raymond. ang church mo nag-improve. Glory to God. Amen? And again, salamat sa buhay ni Brother Joseph. Alam po, kayo ba naniniwala na kapag na-bless ka, gagawa ka ng something for God? I believe na bless itong pamilyang ito. Di ba? Salamat po sa mga buhay mo. Brad, may plano mo sa buhay mo. Believe that. Dahil in 2002, narinig ko yan. Ang sinabi sa akin, may plano ang Diyos sa buhay ko. Ang gagawin mo lang, lalakaran mo. Kasi kahit na gano'ng malaki ang plano ng Diyos sa buhay mo, kung di mo lalakaran, hindi mo mangyayari yan. Tama? So you should walk on that calling. Lahat tayo may calling. Sino niniwala ron? Kagaya itong taong to na pinag-usapan natin. Dahil sa pagsunod niya, yung sinabi niya pa lang na tumingin niya sa mata ko, aba, kung ako yung pulub bakit naman ako titingin sa'yo? Kailangan ko pera mo. Tama? At meron siya sinabi na mas matindi. Ang sabi niya, get up and walk. Isang bagay na napakahirap gawin, lalo na kung di pa naranasan maglakad. Tandaan niyo po itong lame, itong crippled man na to from birth, hindi to something na nakakain lang ng papaitan sa bulalo, kaya sumakit yung tuhod, hindi nakapaglakad. Hindi. At nung uminom ng gamot, after 3 days, nakapaglakad. Hindi po. From birth, hindi po siya naglalakad. Uric acid. Hindi niya alam kung paano maglakad. Imaginin mo yon. Pero ang sabi nitong dalawang to, na noon niya lang nakilala, ang sabi ron, get up and walk. Something na kung susunod ka at maniniwala, mangyayari. Tama? Pero kung hindi ka maniniwala at ayaw sumunod, hindi po mangyayari ang miracle sa buhay natin. Amen po ba? Ito yung sabi sa Philippians. Ang sabi dyan, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Lahat daw po ng pangangailangan natin, kahit na pera yan, kahit sakit yan, kahit ano bang kailangan mo, ang Panginoon kayang ibigay sa iyo yan. Pero lagi niyo pong tatandaan, in His perfect will and in His perfect plan. Hindi ka pwede mag-demand kay Lord, sabi mo, Lord, gusto ko na lumakad ngayon na. Gusto ko na magkatrabaho ngayon na. Hindi po. Lagi pong in the name of Jesus, in His perfect plan. Pero po, the Word of God says, and my God will meet all. Ano po yung salitang all? Yung all na yan, kasama dyan yung sakit mo. Kahit na hindi ka pa nakakalakad ng bata ka hanggang ngayon, kasama yung all na yan dyan. Kasama yung sa all na sinasabi. Pangailangan mo, gusto mo na mag-asawa, gusto mo na magandang trabaho, gusto mo maging maayos ang buhay mo, lahat yan nasa all. Tama? At ang Bible po, I will tell you something, ang Bible po hindi magsisinungaling. Ang salita ng Diyos totoo. Hindi po magsisinungaling yan. Ngayon, depende yan sa faith mo. Tama ba? Kasi marami nga sinisiraan po yung Bible Kahit na gano'n ka totoo yan, kung hindi ka naniniwala, it will not work. Kaya nga sa Bible, napakarami pong pinagaling ng Panginoon. Ang sabi niya lang, go on your way, your faith has made you well. Ang nagpagaling sa iyo, yung faith mo. Lagi ko po sinasabi, kung ang Panginoon Jesus papasok sa pintong yan ngayon, darating siya rito. At sasabihin niya, lahat kayo gagaling sa inyong karamdaman. And then He went. Ang gumaling lang itong mga to hindi. Bakit? Kasi sila lang may faith. Salita ng Diyos, hindi po matitibag yun. Ang nakasulat sa Bible, sinulat niya more than 2,000 years ago. Pero it's happening right now. Nangyayari ngayon yung mga sinulat dyan. Kaya po, ang Biblia is napaka-importante. And now, He said, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Binanggit ng dalawa yung pangalan ni Jesus, tama?
Sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. Mangyayari mga bagay in His name. There is power. Kinanta natin kanina, in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. One day, all knees shall bow in the name of Jesus. Tama? At sabi mo rin na susunod, I will give you back your health and heal your wounds, say the Lord. Eh, lahat ng sakit mo, lahat ng sugat mo, sugat man sa puso yan, sugat man sa tuhod yan, kaya yung pagilingin ng Panginoon. Sino ba nagsabi niyan? Si Lord. Either maniwala ko o hindi, sinabi na ni Lord yan. Ang desisyon na sa iyo kung maniniwala ko o hindi. Tama? Pero sinabi na ni Lord. So tingnan mo natin yung nangyari after that. Ano ba yung nangyari? Ayan po yung nangyari. Tingnan nyo ha. Nung panahon na yon na ang Panginoon is ginahagupit. Alam, sino mga nag-encounter na rito? Tasaway. During the encounter, we preach na ang Panginoon tinamaan ng 39 na hagupit. Yung latigo na yan. At ano yung ba purpose nun? Kasi po yung purpose nun, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. Pero gusto kong tingnan nyo rito yung red font. By His wounds, you are healed. Alam niyo po ba nalaman natin sa encounter, no po? Na yung palang 39 slashes, yung 39 na hagupit na timama sa katawan niya, symbolizes 39 kinds of sicknesses. Lahat yun, yung 39 na yun, matitinding mga sakit yun. Na pwede kang gumaling sa mga sakit na yun because of His wounds. Because of the stripes of the Lord, we will be healed. Tama? Kaya pag nagpapray tayo na may sakit, sabi natin, Lord, you said to your word that by your stripes, we are healed. Tama? So past tense, we are healed because it happened more than 2,000 years ago. So lahat tayo may kagalingan na, but it's depend on how you will believe. Depende lagi sa faith mo yun. Tama ba? Ginawa na ng Panginoon more than 2,000 years ago. Yung faith mo na lang ang pag-usapan dito. Okay? Now, tingnan natin yung story ulit. Balik tayo sa storya. Ano ba nangyari dito sa storya? Sabi, bago yun. Sabi nito, give them Jesus instead. Kapag wala kang pera at may taong lumapit sa'yo. Amen? Are you listening? Mga kapatid, gusto ko makita ninyo itong sinasabi ko. Ang tao po, higit sa lahat, ang Panginoon ang kailangan. Ang Panginoon po ang kailangan ng tao. Kapag po may mga tao na lumapit sa inyo, most importantly, nangangailangan ng pag-asa sa buhay, ang pakita po natin, ang Panginoon. Every one of us knows the Lord Jesus Christ now. Pag may taong lumapit sa iyo, ang laging sagot dyan ng Panginoon. Give them Jesus instead. Paano ka tutulong sa mga taong nangangailangan at wala kang pera? Give them Jesus. Di ba? Jesus is the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan. Siya ang buhay. Kung ang taong ito nangangailangan, ang buhay, ang kailangan mo ay buhay din. At itong katotohanan ang kailangan nila. Ang sabi natin, si Jesus is the truth, the way, and the life. Siya yung katotohanan, siya yung daan, siya yung buhay. So yung mga taong nangangailangan na lalapit sa iyo, give them Jesus instead. Like the two guys, they gave Jesus instead. Si Jesus ang ibinigay nila. Walang sinabi ang Biblia na walang pera si Peter and si John. Pero po, malinaw na ang hinahanap ng tao, pera, pero binigay nila si Jesus. Tama mo ba? At anong benefits mo kapag si Jesus ang nasa iyo? Ano bang benefits kapag si Jesus ang nasa iyo? Everything! Minsan po may nag-try Naalala ko ito, matindi ako ng conference sa Dubai. Wala pa pong LRC noon. Wala pang Abu Dhabi na sa Dubai rin. Sabi ng pastor, pahiram nga ng cellphone. Ayan. So meron nagbigay ng cellphone na. Tapos, nandito na siya sa stage Yung cellphone, halimbawa kay Brother Raymond galing, cellphone niya yun. Ngayon, may Bible siya sa kabila. Sabi niya rito, ano gusto kong ibaksak natin? Ang Bible o ang cellphone? Sabi nung hindi kanila yung cellphone, cellphone! Siyempre, hindi kanila Pero kung cellphone mo yun, masabi mo kayang cellphone? Yan ang kataas Ha? Masabi mo kaya na cellphone yung baksak?
Pero would you believe yung may-ari, sinabi niya cellphone? Dahil siya nagsabi, binaksan ko yung cellphone. Eh, carpet naman yun eh. Eh, walang problema. Tama? Pero I'd like to tell you, mga kapatid, kung halimbawa nga sa isla ka, at may magbibigay sa'yo ng 100,000 dirhams at Bible, ano pipili mo? Sabi ni iba, 100,000, bibili akong Bible. Nasa isla ka eh. Di ba? Pastor, 100,000, bibili ako ng maraming Bible, pamimigay ko pa. Sinungaling. Tama? Tama po ba? Alam niyo po yung Word of God, maraming tulong sa atin yan, lalo na kung nasa isla ka. Baka ma-memorize mo yung buong 4 Gospels. Tama po ba? Amen po? Alam niyo po, huwag na huwag niyong ipagpapalit sa kayamanan ang Diyos. Dahil po mas mahirap ipagpalit yung blesser sa blessing. Tandaan niyo palagi, ang blessing galing sa blesser. Kaya ang habulin natin yung blesser, hindi yung blessing. At sa pagkakataon to, na nag-iusap-usap tayo tungkol sa istorya itong taong to, sumunod siya. Nung sinabi niya, tumayo ka sa pangalan ni Jesus ng Nazareth, tumayo siya. Although alam niya na mahirap yon, tumayo siya. Tama po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, ano pa ba ang kailangan mo? Sabi mo. Ano pa ba ang kailangan mo? Ha? Ano pa ang kailangan mo? Kasi po mga kapatid, I want you to listen to this. Dito po sa story pinag-usapan natin, nakita natin yung makapangyarihang galaw ng banal na espiritu. Tama? Kung matatandaan ninyo, ito pong mga disciple ni Lord, nakita nila lahat yung mga miracle ni God, di ba? Ni Jesus. With their 2 eyes, present sila sa lahat ng miracle na ginawa ng Panginoon. And because Jesus is with them through the Holy Spirit, yung pong display ng God power, nakuha nila. Do you believe that if the Holy Spirit is always acknowledgeable sa buhay mo, wala pa posible sa buhay mo? Ang problema lang natin ito, because the Holy Spirit within you, hindi nyo binibigyan ng chance na ma-acknowledge nyo. I-acknowledge nyo palagi. Ako po, every time mag-speak ako, nagbabanyo ako because nagpukulong ko ron, I speak to God. Na siyang magsalita habang nakatayo ako rito. It's the wisdom of God, hindi po yung wisdom mo. Tama? Acknowledge always the Holy Spirit. At alam niyo po ba, kapag in-acknowledge mo at nasanay ka sa presensya ng Holy Spirit within yourself, you will be dangerous person. Ano yung ibig sabihin dangerous person? Dangerous ka sa mata ng demonyo. Takot ang demonyo sa'yo. The demons will not ever try you because he knows that the Holy Spirit is present always in your life. Kapag po yung Holy Spirit, hindi nyo ina-acknowledge, mahina kang klaseng Kristiyano. Sa mga dalawang ito na pinag-usapan natin, the Holy Spirit is given to them. If you will remember, in Acts 1:8, pupuntahan natin mamaya yan. Ano po? Pero gusto ko pong ipakita sa inyo na instead na pera ang ibinigay nila, instead na kayamanan, sino ibinigay nila? Si Jesus. Ang ibinigay nila yung meron sila. Amen. Hindi yung wala sila. Kung ano yung meron ka, yun ang ibigay mo sa taong lumalapit sa'yo. Amen. Ano bang meron ka? Amen? Ano bang meron ka? Yun ang ibigay mo, yun ang i-share mo. Kailangan mo natin yun. At gustong-gusto ni Lord na i-share natin siya. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, all things are possible to him who believe. Lahat ng bagay is posible sa mga taong naniniwala. At kung naniniwala ka, ang lahat ng bagay is posible sa'yo. Ngayon, kung di ka naniniwala, yun ang problema natin. And I'm very glad na itong taong ito naniwala. So, tingnan po natin susunod. Ano po nangyari? Pakibasa. Then Peter took the lame man by the right hand and held him up. And he said, and he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. Amen. Praise God. Isang crippled man, isang lame man from birth. Hindi pa naranasan tumayo, hindi pa naranasan maglakad, binubuhat palagi. Pero yung sinabi ni Peter sa kanya, look at me. I don't have any silver or gold. What I have, I will give you.
In the name of Jesus of Nazareth, stand and walk. Tama? Now, I just want to let you know na hindi mo lang ibibigay si Jesus sa mga taong nangangailangan. Hindi lang basta ganon. You will help them to stand physically, spiritually. Amen po ba? Yung mga taong lumalapit sa atin, mga baby yan, mga baby Christian yan, yung mga taong yan dapat inaalala yan physically, papunta sa kanilang kagalingan. Tandaan nyo, we are all lame from birth. Lahat tayo crippled nung tayo pinanganak. At itong mga taong to, although we are talking here spiritually, dito sa nangyaring to, we are talking about physically, nakalakad yung tao. Ang sabi nito, and as he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. Instantly. Pag sinabing instantly, on that moment, tumayo siya at nakalakad. Paano siya nakalakad? Because Peter has given him his right hand. Hindi siya makakatayo kung hindi siya tinulungan physically ni Peter. And I want you to know, mga kapatid, yung mga taong lumalapit sa atin, hindi mo lang basta ibibigay sa Jesus. Tulungan natin silang tumayo on their own. Give them a helping hand. Hanggang sa makatayo sila at makapaglakad sa sarili nila. Alam niyo po, yung mga bago ini-invite nyo, kailangan ng physical help niyan. Yung mga tao na nakabago lang dito sa church, kailangan yung tulungan natin sila na makatayo. Pagkabigay natin kay Jesus, hindi natin sila basta-basta iiwanan. Tutulungan natin sila tumayo. Amen po ba? At tingnan nyo rito, kung sakaling ni-reject nitong layman, yung sinabi ni Peter na tumayo ka, kasi sa isip ko, hindi ko pa naranasan tumayo eh. Paano ako tatayo? Pilay nga ako eh. Kung ganun ang thinking mo, hindi mangyayari binakaligan. Pero dahil solid yung paniniwala niya, siguro kilala niyo itong mga to, na mga disciple ni Jesus, kilalang kilala yung mga yan. Sa buong Nazareth, during that time, sa buong Jerusalem. Kasi sila yung very bold, nakasama lagi ni Lord. By the way, dito po sa Book of Acts, diyan pa lang sila naglabasan. Kasi po, nung hinuli si Lord, at ipinamo sa cross, hanggang sa mamatay siya, si John lang ang nandoon. Lahat sila nagtakbuhan. Tama ba? Pagkita ko sa inyo kung ano yung nangyari mamaya. So, tingnan natin. So, dito nakita natin yung pananampalataya ng tao. Dahil sa pananampalataya niya, nangyari yung miracle sa buhay niya. Tayo ba nung una na narinig natin ang salita ng Diyos? Hindi pa naman tayo totally nananampalataya. Pero dahil nagpatuloy tayo, nangyayari yung miracle ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? How many of you received the miracles in their lives? Alam niyo po ba dito si church na to? Nagsapapasalamat tayo kay Lord kasi po, in the last 2 months, isa-isa na po sinasagot ni Lord yung mga tao rito na walang trabaho. Amen? Yung trabaho sila. Okay? At sabihan ko sila, isa-isa ko sila nakakausap na kapag ready na yung mga visa nyo, yung mga documents nyo, I want you to stand here and declare the goodness of God in your life. Kailangan po i-declare natin pabalik kay Lord na magpasalamat tayo publicly na tayo po'y binigyan na ng trabaho ng Panginoon. Amen? Meron pang iba na ginagapang natin kay Lord. Tulungan niyo kami mag-pray, mga kapatid. Kailangan po nagpapanalangin tayo sa isa't isa. Tama ba? So, now, kung nireject niya, hindi siya makakalakad. Kasi po, nung maraming tao ng panahon na yun, po, hindi naman naniniwala kay Jesus. Hindi po naniniwala kay Jesus yung mga tao noon. Mas pinaniniwalaan nila yung mga Diyos-Diyosan. Alam niyo yung mga Class A na Diyos? Sino rito yung mga sumamba sa mga Class A na Diyos? Ako lang yata yung sumamba eh. Kaya natin tayo na. Alam niyo po, hinahalikan ko pa yung mga Class A na Diyos na yan. Hindi ko alam, mga Class A pala, hindi pala original. Tama? Hindi pala yun yung original na Diyos. Tama po ba? At alam niyo po ba na ang miracle ng Diyos gagalaw sa buhay mo kapag once na in-acknowledge mo siya sa buhay mo. Ang Diyos po natin is napaka-gentleman. Kumakatok siya sa puso ng bawat isa. Hindi siya basta papasok at papasok sa buhay mo. Kakatok siya sa buhay mo. Gagamit siya ng mga tao muna at kakatok siya. Now, pag tinanggap mo yung kanyang pagkatok at pinapasok mo siya sa buhay mo, doon pala mangyayari ang miracle sa buhay mo.
Amen? Kaya po yung mga first timer dito na nandito ngayon, second timer, third timer, nandito kayo ngayon. Alam niyo po ba na nandito kayo ngayon because yung nag-invite sa inyo, ginamit ng Diyos. For you. Siguro may question ka, Diyos ba talaga gumamit? Eh di nala ka sa church eh, pinag-usapan natin dito Diyos eh, di Diyos. Ngayon kung in-invite ka niya sa hotel at sa bar, eh doon ko magtanong kung Diyos nga ginamit niya ang gumamit sa'yo. Amen? Amen po ba? Dito ka dinala, eh yung Diyos ang nagdala sa'yo, siya ang may gusto niya. Pero kung lalakaran mo lang, kapatid, at paniniwalaan, magyayari po yung plano ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? And in this verse, we will notice that hindi lang naniwala ito, talagang naging obedient siya kahit yung tao lang ang lumapit sa kanya. So, tingnan po natin sinabi sa Book of Hebrews. And don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Alam niyo po mga kapatid, I just want to tell you, yung pong sacrifices na yan, ang kalimitang nawawala sa church. Yung sacrifices, hindi ko naman yan lahat. Pero po yung sacrifices na yan, ang pinakamahirap gawin sa loob ng church. Yung paggising mo pa lang ng umaga, ang day mo Friday, pero gigising ka ng maaga, sacrifices na yun. Nagsasacrifice ka na kasi dapat tulog ka pa ngayon eh. Dapat mamaya pagising mo alas 2 eh. Bakit? Kasi may hangover ka kagabi, tama? Tama po ba? Isang malaking changes po sa buhay ko yan na nag-church na kami. Hirap na hirap kami bumangon ng Friday kasi Friday usually tulog talaga kasi may inuman ng gabi ng Thursday night, di ba? So to extend our help to others, mga kapatid, isang sacrifice po yan na ginagawa natin. To do good to those who are in need. Mga sakripisyo po yan na ginagawa natin. At yung sacrifices na yan, hindi madaling gawin. Hindi po madaling gawin yan, lalo na kung bago lang yung tinutulungan natin. So, paano ko matutulong talaga sa mga tao pag wala kang pera? Number 2, give them our helping hand. Kung wala kang pera, wala kang budget, helping hand, kapatid. Pastor, maglilipat po kami. Wala kaming katulong eh. O sige, may time kami, tutulungan ka namin. Huwag ka lang magsasabi na ang lipatan ngayong gabi, ngayon ka magsasabi. Tama? Magsabi ka naman in advance. Tama po ba? Amen. Kung gusto nyo magpatulong maglipat, pwede po. Kusapin niyo po si Sister Jude. At gagawa siya ng appointment for us. Amen? Amen po ba? Thank you, Lord. Amen ba, mga kapatid? So, lagi yung tatandaan, ha? Ang pagtulong sa kapwa, dapat natural na sa ating mga Kristyano. Lalo na tayo, mga Kristyano na. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Amen. Muhabang na kailangan ng tulong. Hindi. Pastor, hindi. Busog na busog sa pagpamala. Kailangan ng Amen. tulong. Diba? Halimbawa, kakain kayo sa restaurant, marami kayo order, kailangan nyo ng tulong, tawagan nyo ako kahit na Yan! darating ako dyan. Ay, baka maubos yung budget. Tama ka? Budgeted yan. Yung bawat usok na lumalabas dyan. Okay? So, tingnan nyo mabuti mga kapatid, mga anak. Okay? Dapat magtulungan tayong lahat. We are a spiritual family. Tulungan po tayo. Pag may lumapit sa atin, wala kang pera, give them a helping hand. Okay? May sasakyan ka, paggamit natin sa sasakyan natin. May sasakyan po ako. Kung gusto nyo gamitin sasakyan, kung may lisensya ka, gamitin mo. Ngayon, kung wala ka naman lisensya at kailangan mo ako mag-drive, bigyan mo naman ako ng time. Baka naman kailangan mo ako yung gabi, mga bandang 2 hours na lang, saka mo sasabihin. I-advance mo ng konti. Amen po ba? Marami po nagpapatid sa airport, tama? Pwede. Lagyan nyo lang ng gas. Tama po ba? Amen po? Amen? Yan, very frank na ako sa inyo. Lagyan nyo lang ng gas, okay tayo dyan. Okay? So, ano nangyari? Give them a helping hand. Nung binigyan ng helping hand, ano nangyari? Pakibasa po. He jumped up, stood on his feet, and began to walk. Then walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. Wow! Tingnan nyo, ha?
Do you believe if I will tell you na itong taong ito ngayon lang nakapasok sa church? Amen. Hindi siya naglalaro. Ngayon lang! Ang sabi kanina sa scriptures, every day, inilalagay lang siya sa hagdan. Kumbaga dito sa lugar na to, doon lang siya sa may hagdan, sa may parking, sa lobby. Nandoon lang siya, hindi niya pa naranasan makapasok sa loob ng church. Kaya nga nung nakalakad siya at nakapasok, he jumped up, stood on his feet, and began to walk. Then walking, leaping, and praising God, he ran into the temple with them. Nakita niyo? Nakita niyo yung excitement ng isang tao na ngayon nakapasok sa church, even though nandoon siya sa pinto ng church, every day. Imagine, sinabi lang ni Peter, wala akong pera, yung meron ako, ibibigay ko sa'yo. At kaya nangyari yung mga bagay na yan because of his decision. Kahit na sabihin ni Peter at ni John na lalakad ka ngayon, makakalakad ka sigurado. If you don't have the faith na tanggapin yun, hindi mangyayari yan. Kagaya sa buhay mo. Kung di ka naniwala at tinanggap mo si Lord, hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen? Naniwala tayo, tumanggap tayo. Nilakaran natin calling ni Lord. Kaya po, nararamdaman natin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi niya pa naranasan makatayo, kaya yun, lundag siya ng lundag. Isipin ko yun, kasi ako naranasan ko yung dahil kakakain ng laman loob, sumasakit yung paa ko, anong tawag doon? Arthritis. Gout. Graduate na ako rin, ayoko na maulit yun. So, sabi ko, pag ako may gout sometimes, yung mga panahon na yun, at hindi po ako makalakad, at dahil ko sinasabi, hindi na ako kakain ng mga bawal, talagang ayoko na. Pero pag magaling na, sarap. Tama? Tama po ba? So, iba pong istorya dito. At kapag gumagaling na yung paa ko doon, although alam ko magaling na, pero dahan-dahan pa rin ako. Kasi parang andun pa rin yung sakit. Pero wala na. Gumaling na. Pero, hirap ka pa rin maglakad. Dahan-dahan ka lang. Pero itong taong ito, grabe, first time na nakalakad. Nagtulundag na agad. First time. Kasi kung sabi ng Bible kanina, pinalakas ng Diyos yung tuhod niya at yung mga paa niya. The Lord gave him the strength, yung sa legs niya, yung sa paa niya. Kaya na-feel niya yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Tama? Mga kapatid tayo, nung nabang nakilala natin si Lord, kasi nung first time ako sa church, hindi ko may touch yung kamay ko eh. Parang nagkakantahan na, pag tumingin ako sa paligid ko, lahat sila nakapikit, nakataas ang kamay. Ako parang nahihiya pa, nakaganyan lang yung kamay ko, nahihiya ako eh. Kasi sabi ko, ang laki-laki ko, nakataas ang kamay. Ganyan na lang muna, di ba? Nung una, wala, parang tingin-tingin ka lang. Pero nung tumatagal na, gusto mo na itaas, yan. Susunod Friday, nandyan na. Tapos pag pupwesta ko pa sa likod, no? Andyan na, nakaganyan na. Tapos sumunod na Friday, talagang naitaas mo na. Alam mo yung feeling na naitaas mo na yung kamay mo kay Lord? Sign of surrender. At paglabas mo ng church, ibang-iba yung pakiramdam mo. Tama? Tama mo ba? Alam mo ba natin ito? At itong taong ito, sign of testimony yan. Dahil yung mga tao na sa loob ng church, kilala siya. Di ba ito yung nadadaanan natin lagi? Ito yung namamalimos doon eh. Ano nangyari dito? Bakit ganito na? Nakakalakad na siya. Tama? Naramdaman niyo ba yung kasayahan na meron siya sa puso niya? Siguro mga ilang taon na yan, sa tingin niyo? Ha? 40s? Patan. Mga ilang taon? Baby, ano yan, patan. Siguro sabihin natin mga 32, 35, di ba? 35 years, hindi ka tumatayo, bigla kang tumayo. Amen. Si Pastora Grace nga, nung nag-stay siya sa hospital naalala ko noon Ilang araw ko naman sa hospital? 1 month nung binuksan yung puso niya po, hindi siya makatayo noon. Ngayon, nung lalabas na siya, nung okay na siya, kailangan niya pong mag-therapy. Ilang araw yung mami, therapy mo? 15 days? Inabot ng 9 days kasi po, yung pagkakahiga niya na isang buwan, hindi niya kayang tumayo. Kaya nag-therapy po siya for almost 2 weeks. Naglalakad siya doon sa treadmill. Una, mabagal lang hanggang sa pabilis. Nung okay na siya, nakalabas na kami. Mahina po ang tuhod natin kapag po wala tayo sa Panginoon. Tama po ba? Yung nangyari niyan, nakakatayo na siya sa sarili niya because of God and what God has done in His life. Hindi po natin kakayanin na walang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya pilay tayo doon eh.
Kaya nung hindi natin kilala si Lord, pilay tayo eh. Paano tayo napilay? We don't know what we are doing in our lives. Hindi natin alam kung paano natin ayusin ang buhay natin. Crippled tayo ng mga oras na yon para tayong layman. Pero nakilala natin si Lord at ang manifest sa buhay natin, doon po unti-unting nangyari na nakatayo tayo sa sarili natin pa. Hindi ka lang nakatayo na itataas mo po yung kamay mo para sa Diyos. Tama? Dati, laman ng bibig mo, panay mura. Ngayon, panay praise God ka na. Minsan nga, matig ka ng meeting eh. Sa halip na yes sir, eh, amen ang sinasabi mo. Tama? Sino na maraming yan. Ayan! Totoo yan. Bakit? Kasi si Lord nagmamanifest sa'yo. Naalala ko nung tinawag ko ng boss ko, kinausap ako, amen. Nang pagganon ako eh. Dapat yes sir, di ba? Amen, nasagot ko. Kaya naranasan yan, di ba? Kasi nasanay ka eh. Yung mga salitang yan, hindi mo dati binibitawan yan. Yung praise God, glory to God, yung God bless, hindi mo binibitawan yan. Dati good luck. Wala na pong bibitaw ng good luck, ha? Wala tayong luck. Lahat po, pinlano ng Diyos ang buhay natin. Kaya po God bless. Hindi tayo aasa sa good luck. Amen? So pag meron lumapit sa'yo, God bless every time. Amen po ba? So number 3, dahil nakatayo siya, nakalakad, nakapasok sa temple, ano po number 3? You will take him inside the church and have fellowship with all. Ayan, ang tatlong dapat natin gawin. Kapag may mga taong lumapit sa'yo, as a Christian ka na, yan ang gagawin mo, kapatid. Yan tatlong bagay na yan. Kung gusto mong tumulong at wala kang pera, yan ang po gagawin natin. Kung di kasi ang budget mo, isa sa pinakamagandang bagay na may tutulong mo sa isang tao is yung madala mo siya sa church at maka-fellowship niya ang spiritual family ng church. Tama? Yan po yung pinaka-the best na gagawin mo. Kaya yung sabi ko kanina, before we are crippled, every Friday, nagtutulog lang tayo sa bahay kasi pagod ka. Day off mo yan eh. Maghapon ka lang nasa bahay. Alam niyo ba kanina umaga sa lift, sa elevator? Ano po? Nasa elevator ako, may dalawang lalaki pumasok. Hindi ko nakita yung ano nila yung number, kung anong floor sila. Basta po pumasok sila, on my way down, bigyan na po kinalabog yung ano, yung dingding. Nandito ako eh. Andiyan silang dalawa, dyan yung pinto. Yung isa roon, biglang ginanin yung dingding. Ang lakas oh, nagulat ako. Sabi ko, ano to? Amoy na amoy alak, mga nakainom. Umaga na yon. Tingnan nyo. Biglang ginanon yung dingding. Ang lakas. Ganyan ito mga kay Grace eh. Nagulat po ako talaga. Palay mo, di ako Kristyano, nabatukan ko eh. Nagulat talaga ako nung tamang ganunin yung dingding, ang lakas na po. So, itong mga taong to, kita mo, umaga ng Friday, amoy alak. Saan galing mo ngayon? Dati ganun tayo, crippled tayo, yung buhay natin lame. Tama? Pero natuto tayong tumayo because of Jesus. Amen. Because of those people na ginamit ni Lord for you and for me. Alam niyo mga kapatid, wag na wag niyong kakalabanin o aawayin ang mga taong ginamit ng Diyos para sa iyo. Wag na wag niyo pong kakalabanin. Kahit ano pa yung ugali niya ngayon, wag niyo pong silang kakalabanin. Because sila pa rin ang ginamit ng Diyos for you. Para magamit ka o para makilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Tama po ba? Amen po? Kasi po mga kapatid, kahit na gano'n pa siya kasama ngayon, o na-backslide siguro siya, kahit hindi na kayo nagkikita, dapat pasalamatan mo pa rin ang Diyos sa buhay niya. Dahil kung di dahil sa Kanya, hindi mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo. Tama? Lalo ng mga tao nag-invite sa inyo. Tama po ba? So, give them Jesus instead, kapag wala kang pera. Give them our helping hand. Take him inside the church and have fellowship with all. Tama? Dalhin mo sa cell group mo yan. Sabi ko po rito, what good fellowship we once enjoyed as we walk together to the house of God. Tama? Ang ganda, di ba? Yung pagpasok mo sa loob ng church, mga kapatid, makakilala ka ng maraming tao eh. Yung cell group mo pa lang, ang dami na yan eh. No, yung weekly cell group mo pa lang eh. Small family na yan. By the way, sino sa inyo yung dumami yung friends sa Facebook nung pumasok sa church? Di ba? Dati kasi, nung nagsaselfie ka, magsaselfie kang ganyan, ikaw na nag-posting, ikaw pa rin magla-like. Ikaw pa rin magko-comment. Grabe, ang cute mo ngayon. Pero ikaw yun. Pero hindi mo napansin ngayon, hindi mo napansin, pag-posting mo pala, ang dami na kayong like.
Bakit? Kasi nasa loob ko ng malaking pamilya, kapatid. Ang dami na nagla-like, ang dami ng member ka na sa Messenger. Kasama ka nila sa Messenger group, tama? So kapatid, kapag wala kang pera, pwede ka pa rin tumulong sa iba. In fact, believer ka man o hindi, yung may nakasama ka lang sa fellowship, importante na yon. Alam niyo po, napaka-importante na kasama ka sa fellowship palagi. Kaya po, wag na wag kayong gagawa ng schedule kapag po may fellowship. Kasi mo marami kang namimiss. Yung Sunday prayer meeting lang, ang dami nyo namimiss eh. Alam niyo po ba na napakaganda nangyayari every Sunday prayer meeting? Lahat naman kayo, welcome doon. Ba't hindi kayo nagpupunta? Ang dami niyo po namimiss. Kung di lang rin lang trabaho ang dahilan, pumunta po kayo. Pumasyal kayo. Kasi po sometimes, nando ka lang naman sa bahay, punta ka. Word of God pa rin yun, mabibless ka pa rin, may worship pa rin tayo, may Word of God. At ang importante ron, may taong nagpe-pray sa'yo. Yung partner namin doon, yung sasabihin mo, Brad, ano yung pagpe-pray mo? Ito, pag-pray mo sa akin to, ano yung pagpe-pray mo? Partnership po, ang sarap po noon. Tapos kasama yung mga prayer request mo, pinagpe-pray ng buong mga tao nandun sa center. Kaya kung may time kayo, pasyal po kayo. Amen? Iba nga mo sa papagaling eh. Nakakarating eh. Tama ba? Ikaw sa kabilang building lang, di ka makarating. Baka gusto mo makarating ng langit. Nagulat. Kasi sila yung tawa na. Tatakingan mo sa puso. Nakakagulat. Okay? Alam niyo mga kapatid, ito, makinig po tayo. Kung gusto mo makarating sa langit, punta ka muna sa church o sa prayer meeting. Kasi yung langit, ang layo nun. Ginugusto mo makarating, yung ang lapit, di mo ka mapuntahan. Tama? Pastor, gusto kong makarating ng langit. Grabe, church nga, prayer meeting, di mo puntahan, eh. Langit ba? Diba, mag-isip-isip ka rin pag may time ba? Tama? Kasi po, sabi ko dito, companionship is one of the deepest need of man. Niniwala kayo dyan, yung companionship, yung kapag ang tao may problema, hindi lang pera kailangan niya companionship. Yung may mahihingahan siya na sama ng loob. Yung may mapagsasabihan siya ng lahat ng pinagdadaanan niya. Tama? Bakit mo yung mga tao nagsusuicide? Bakit yung mga tao hindi na kaya yung problema? Bakit? Because walang companionship eh. Walang taong nagtatanong man lang, kamusta ka lang kapatid? Anong balita sa'yo? Tama? Yung mga hindi na natin nakikita rito, i-message you man lang. Sabihin nyo kapatid, nasaan ka na? Pasyal ka naman sa church paminsan-minsan. Yung mga tao may sakit, yung mga tao, come on, may messenger tayo. Yung isang bagay na hi lang, kamusta ka na? Laking bagay po nun. Tama? Malaking bagay po yun. Yung companionship po kailangan natin. Lalo na sa mga tao may pinagdadaanan. At yung gusto kong sabihin sa inyo, hindi lang about money to. Hindi lang about money pinag-usapan natin. Kasi pag sabi ko rito, and that was one instance when one money would have been the least meaningful gift to someone. Hindi lang pera. Ilapit natin sila kay Lord. Ilapit natin sila sa Panginoon. Yun ang pinaka-the best. Meron kang kasama sa bahay, namumblema sa trabaho niya, ilapit mo kay Lord. Ilapit mo siya. May kasama ka sa flat, kasama mo sa trabaho, ilapit mo kay Lord. Alam niyo po, ang focus ko dati, nung kami po hindi pa mananampalataya, nagkakarlit po ako. Nandun din ako sa labas ng church, sa St. Mary's, sa Dubai. Nagkakarlit po ako noon. Kasi ang laki ng kinikita namin doon eh. Okay pa, karlit noon, hindi pa bawal eh. Hindi pa chinecheck talaga. Mantaka mo yung labasan sa simbahan, yung first service sa second service ng Catholic Church, andun ako sa labas. Ang dami pasahero nun. Kumikita ka talaga. Ngayon, supposed to be yung Friday na yun, nasa church ka, pero ang ginagawa mo, pagkakitaan. Ang mga tao po, ganyan eh, gusto nila yung pagkakitaan eh. Kaya pag ini-invite mo sometimes, ayaw sumama eh, kasi may part-time. Tama? Ang part-time po, hindi sa gabal dapat, sa pananampalataya mo kay Lord. Ang magiging sagabal lang, yung trabaho mo. Iba yung part-time, iba yung trabaho. Ang trabaho po, yun yung visa mo. Pero yung part-time, hindi kasi simba, kasi may part-time ka. Come on! Habulin mo yung blesser, hindi yung blessing. Kapag yung blesser nasa iyo, yung blessing ulan sa buhay mo. Yun po yung naranasan ko noon, kaya nung nakilala ko si Lord, yung sasakyan po, pinapray ko doon sa pastor, at sinabi ko, hindi na ako magkakarlit, manunundo na ako ng tao sa church, pauwi, at saka, pabalik.
Yun po yung ginawa ko. Tama? Yung bahay nyo. Kung wala mo cell group niya sa bahay nyo, papasukin niyo yung cell group, papasukin niyo yung Word of God. Maggawa po kayo ng cell group sa bahay nyo, invite niyo yung cell leader nyo. Punta tayo dito every week, once a week lang yon. So, ang papasok yung Word of God, mabe-bless po kayo, mabe-bless ang buong bahay. Kasi sa halip na inuman, Word of God yung ginagawa ron. Alam niyo po na nakilala ko si Lord, yung sala namin sa bahay, inuman lagi yon. Pero nung nakilala ko na si Lord, ako na mismo nagsabi sa mga barkada ko, wala na inuman dito. Bible study na, sinimulan ko doon sa bahay. At doon po lumugo, yung paniniwala namin kay God. Dapat po ganoon. Bigyan niyo po ng pagkakataon yung bahay niyo mabless. Papasukin niyo ang Word of God. Papasukin niyo yung gawain. Ang ganda nga ng bahay mo, grabe. Mamahalin yung mga furniture mo. Ayaw naman po upuan sa mga mananampalataya. Tama? Lalo na sa Pilipinas. Kung may bahay kayo roon, gamitin niyo sa Word of God, mga kapatid. Para po makatulong tayo sa mga tao na nasa paligid natin. At alam niyo po ba, after na sinurrender ko yung buhay ko kay Lord, hindi na po pasahero, yung mga kasama na sa church ang sinasakay ko. Kagaya ni sabi ko kanina, hindi na po car lift, no? Mga kapatid, yung spiritual discernment, napaka-importante po sa buhay natin. Habang naglalakad tayo sa pananampalataya natin kay Lord, kailangan may spiritual discernment ka. We should have spiritual discernment to know when money is not what it counts. Hindi lang po pera-pera ang labanan dito. Hindi lang laging pera. Tama? Hindi lang laging pera. Dapat yun, you know how to handle your money. As I said last week, tutunan niyo po yung sarili niyong hawakan ang pera ng Diyos ng tama. Tama? Tama? Gawin niyo pong good steward kayo. Alam niyo po, I just want to tell you, yung sasakyan mo, yung bahay mo, yung business mo, yung pinagkakitaan mo, yung lahat ng meron ka, steward ka lang yan. Hindi sa'yo yan. Dahil once na namatay ka, wala ka nang madadala dyan. Dapat good steward ka ng lahat ng blessing na meron ka. You should know what is need and what is wants. Pagdating ng sweldo, isipin mo mabuti, kailangan mo ba ito? Bibilin ko ba ito? Kailangan ko? Ngayong kailangan mo, bilhin mo. Ngayong ko hindi, itago mo na lang yung pera mo. Tama? Iwasan po natin yung mangolekta. Mangungulik ako ng bag, mangungulik ako ng relo, mangungulik ako ng Jordan. Tama? Pero kung may nagbibigay, abay, tanggapin mo. Tama ba? Alam niyo po, I would like to tell you something. Kapag may nagbigay sa'yo, tanggapin mo kasi blessing sa kanya yun, hindi sa'yo. Tama ba? Kapag may nagbigay, tanggapin mo, pathankyuhan mo kasi kung blessing sa kanya yun. Hindi mo naman hiningi eh. Iba yung hinihingi mo. Kapatid, bigyan mo naman ako dyan. Iba yun. Pero yung binibigyan ka, it's a privilege for you, of course, to have that thing. Pero po, malaking blessing sa kanila yon. Kasi po, to give is better than to receive. Tama po ba? So kapag nagbigay, balansin nyo rin. Hindi naman panay abot na lang ng abot. Magbigay ka rin. Tama po ba? Balansin po natin. Alam niyo po, marami po tayong mga kapatiran na matagal na walang trabaho. Minsan naman, kamustahin mo. Yung pagkamusta mo sa kanya, may maramdaman man siyang paghawak niya sa kamay niya, may laman yung hawak yung kamay niya. Well, hindi ko masabihin, ginagawa ko po yun. Ginagawa ko po yun sa mga kapatid na nakakailangan. Ang tawag po doon is ano ba shakens yun? Nakalimutan ko, apostolic shakens, mga kapatid. Tulungan natin, meron po mga kapatid dyan na walang trabaho. Baka sometimes na kailangan nila, hindi lang prayer, baka naman kailangan talaga nila. So, di ba? So, kung meron ka dyan, kahit na 20 lang eh, laking bagay ka sa kanila no, walang trabaho eh. Kahit na 20, bigyan mo na 50 man lang, ang laking bagay na po nun. Minsan po yung pera, malaking tulong po talaga yan sa buhay natin. Pero sabi ko rito, hindi naman about money always. Mas mahalaga yung companionship, yung makamusta mo lang sila. Tama ba? At yung discernment na sinasabi ko rito, spiritual discernment, napaka-importante po niyan. Ano yung spiritual discernment? Alam niyo po ba, na these days, kapag po ako nagpe-pray, siguro ginagawa ko na ito simula po noong last year, October, November po, na kapag ako nagpe-pray, humihingi ako ng spirit of discernment. Na malaman ko yung sino at hindi, yung tama at yung mali, yung do and don'ts. Himingi ako kay Lord ng spiritual discernment. Amen? Kaya po nung nakalipat tayo dito,
Sa Marriott, alam ko galing kay Lord. Kasi po pinaramdam niya sa akin yun. Nakatigil ako sa traffic light. Pinagpe-pray ko yan. Sabi niya, bumaba ka dyan sa Marriott Hotel. Talaga pong narinig ko yun, small voice. Nakatigil ako sa traffic light. Ang aluhada nandito, pupunta ako sa Seya. Seya ba yun? Seya. Tatamid ako ng traffic light. Nakita ko yung Marriott. Although alam kong mahal dito, pero sabi ni Lord, bumaba ka dyan. Dumaan ka dyan. Alam niyo po ba ng offer sa atin dito, 7,000 dirhams? 7,000. Pero binigay sa atin ng 4,000. Every Friday, every Friday. Baka kala niyo per month. Tama? Kaya po yung box na yun, lumaki kasi 4,000 eh. Pag limang Friday, ilan? 20. Grabe na, 20,000. Pero praise God, nakakasurvive tayo dahil po nagbibigay ng lahat. Tama? Kung di po kayo nagbibigay, wala tayo dito ngayon. Kung di po kayo tumutulong sa ministry, hindi po tayo aahon. At binibigay niyo yung para kay Lord. Hindi po para sa atin, hindi po para sa gawain ni Lord. Tama? May mga tao nga dyan, nagbibigay pa ng mga gamit. Sa music team natin, ang dami nagbigay ng mga gamit dyan. Kaya po nakaka-bless ang ating music team, no po? Yung mga instrumentalist natin, praise God sa mga buhay nila, no po? Dahil talaga pong alam nila, may paglipat natin dito, ang laki po ng gastos. Kaya po, yung ibinibigay nyo sa church, yung po is nagagamit for the church. Kumbaga, sa halip na ibibili mo ng bag, may bag ka pang bago, ibibili mo ng sapatos, may sapatos ka pa, ibigay ko na lang kay God. Dahil biblical naman yung ginagawa mo. Tama ba? Nung una, again, ulitin ko sa inyo, offended ako dyan sa pagbibigay. Kasi ignorante ako dito. Hindi ko kasi nababasa to. Kaya sabi ko, pera lang yung church na yan. Pero po, nung nabasa ko to, magmula po nung March 2003 hanggang ngayon, hindi po kami nawala sa 10% ng lahat ng meron kami. Alam mo ba, nung nagtatrabaho pa ako noon, bibigyan ako ni Grace ng allowance ko. Magkano binibigyan mo mami isang buwan? 100, di ba? 100 na 200 daw. Sige, pagpalagay natin 200. Alam ba yung 20 noon, binibigay ko pa sa opening box? Lahat po nang pumapasok sa akin, nung nagka-carly pa ako noon, binibigay ko yan. Kasi po nung may work ako, mayroon ako sakay ng mga teacher. Kina-carly po every day. Pauwi sa kapapasok. Yung 10% noon, binibigay ko pa sa church. Dapat ganoon. Bigay mo lahat kay Lord. Mag-invest ka. Gusto mo makarating sa langit eh. Tama? Para pagdating mo ng langit, sasabihin sa'yo ni Lord, come, my good and faithful servant. Tama ba? Kaya sasabihin sa'yo ni Lord. At pagpasok mo ron, grabe, yung bahay mo itong mansyon. Hindi po lokohan yan. Nakalagay po sa Bible yan. That when you are giving to God, ginagawa niya yung para sa'yo sa langit. Ginagawa niya. Huwag po kayo magpayaman dito sa lupa, sa langit tayo magpayaman. At gusto kong sabihin sa inyo, huwag kayo magpahinga sa lupa, sa langit na lang tayo magpahinga. Tama? Spiritual discernment. Gawin natin yung para kay God. Bakit ko sinabi yun? Sabi ko po rito, the spirit of truth. The world cannot accept Him because it is neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Kaya mong basahin ang spiritual discernment because the Holy Spirit is in you. Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, I just want to shift my message today before we close. Yung pong pag-share ng gospel, hindi po dapat nawawala sa atin. We should share the gospel. Yung ginawa ni John at saka yung ginawa ni Peter, they shared the gospel. They shared Jesus. Tama? Sabi, from the beginning is the Word is with God, and the Word is God. They share Jesus Christ. You must share the gospel, the Word of God. In other words, we should share Jesus, His goodness, His faithfulness sa mga tao na kapaligid sa atin. Importante po yun. Kailangan po yun. Why? Because the world cannot accept Him. Yung spirit na nasa iyo na. Ang sabi ng Biblia, when you accepted the Lord Jesus Christ, your body become the temple of the Holy Spirit. Kaya tayo na bago eh. Kaya yung pagkalaseng ko
weekly, araw-araw, yung pag-inom ko, yung pagyoyosi ko, yung pambababae ko, kaya nawala because of the Spirit. This is within me. Yung nasa akin. Alam niyo po ba, nakapanood kami ng balita sa 24 oras, meron doon nagte-testify na ang ginagamit niya na ngayon, yung pausok na, ano tawag doon? Babe! Babe ba yun? Yun na nga. Yun ang ginagamit niya ngayon. Kasi daw, yung sigarilyo raw, wala nung siya natuto, hindi niya talaga maiwasan. At least ito, okay na. Alam niyo po ba, kung wala ang Holy Spirit, hindi mo talaga kaya. Pero kung ang Diyos nasa iyo, kaya mo. Amen. Kahit gano'n ka pa kalala, kahit na gano'n ka pa ka-addict, kaya mo. Because of the work of the Holy Spirit. So yung Holy Spirit na yan, may discernment ka because He lives in you. Sabi mo sa katabi mo, the Holy Spirit lives in you. The Holy Spirit lives in you. You should believe that. You should believe that. Tama? Tama mo? Kaya tingnan nyo, bakit naging very powerful yung dalawa? Sabi niya, I don't have silver, I don't have gold, but what I have, I'll give you. Bakit ganun katindi yung bitaw? Kasi the Holy Spirit is with them. If you remember, in Acts 1:8, ito po yung sinabi ni Lord, but you shall receive power, sabi niyo, power, when the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria to the end of the earth. Alam niyo mga kapatid, kung yung Holy Spirit nasa iyo na, meron ka ng power. Ang problema lang, ang tagal mo ng katabi, yung receptionist dyan, 3 taon na magkatabi kayo eh. Kahit minsan, hindi mo nabanggit na Kristyano ka. Because you're not using that power within you. Meron ka ng power. At alam niyo mo ba yung Jerusalem? Dahil yung pamilya mo. Pamilya mo, ka-flatmate mo, kasama mo doon. Sa yung kung saan meron ka laging araw-araw na magkasama kayo. Yan po yung Jerusalem. Yung Judea, yan yung mga building na malapit sa'yo. Yung Samaria, yan yung mga bagay na malapit, na sabihin natin, andito ka, yung kaibigan mo nandun sa Cornish siya katira, na yung mga Samaria na yan. Into the ends of the earth, hanggang Dubai, Emirates, Pilipinas, hanggang Sharjah, nakakarating ka na, yung puyo, the end of the earth. Ang sabi ni Lord, you will receive power because the Holy Spirit is within you. Ngayon, anong ginagawa mo sa power na yan? Sabi ko sa inyo, acknowledge nyo yung power ng Holy Spirit. Kasi po, kapag in-acknowledge mo yan, diyan ka magiging powerful Christian. Amen? Ang dami mo pong tao na kilala ka. Huwag niyo po silang iwasan. Iiwasan mo yung ginagawa nila, pero sila huwag mo iwasan. Yung ginagawa nila, iwasan mo. Kung nagiinuman sila, okay lang yun, iwasan mo. Pero sila huwag mo iwasan. Kasi kailangan din nila si Jesus. Kailangan din nila makilala ang Panginoon sa buhay nila. Kailangan din nila tumayo. Mga layman din yung mga yon. Amen? At kapag yung power nasa iyo na, sabi rito, you have the courage, you have the boldness, you have the confidence, you have the insight, you have the ability, you have the authority, ano pa kailangan mo? Lahat kaya ibigay ng Holy Spirit na yan sa'yo. Ang problema lang, you don't walk on it. Hindi mo nilalakaran, kapatid. Ako, alam niyo po, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Hindi ko na po mabilang kung ilang tao na naging Kristyano dahil na-share ko. Iba po mga pastor na, mga elder, nakapagtayo na ng church, naglilid na ng church. Hindi ko na po talaga mabilang. Kasi po, yung pag-share mo, hindi alam ng mga tao yung mangyayari sa buhay nila. Lalo ka na. Hindi mo alam yung nasharean mo yan. Tingnan niyo ako, nasharean ako. Nauna pa ako naging pastor doon sa nag-share sa akin. And he was very glad na nauna ako naging pastor kaysa sa kanya. Dapat po matuwa tayo na yung mga taong sinira natin, nag-grow sa kanilang pananampalataya. Tama? Nag-grow, nakikita mo, nagtataas na ng kamay. Nakikita mo na pag nag-message nyo, meron ng God bless, meron ng praise God. Grabe ha. Dati pa rin mura naman ang bibig nun eh. Tama ba? Hindi mo alam kung ano pwedeng gawin ng taong nasyaran mo. Hindi mo alam. Minsan po naiisip namin, ang dami namin pinupuntahan dito sa Abu Dhabi. In fact, nagpalaro pa kami ng basketball. Doon sa sa Yas. Grabe, layo nun ha. Sa dami ng team na naglaro doon, ilang team tayo ron? Ilang team tayo na nagpalaro doon sa Yas? Hindi lang yata 8-10 team yata yun? 16 teams! Sabi mo ng team sa 10, ilan yun? 160 ka tao?
Hanggang sa natapos kami roon, praise God! Meron dalawa na sumama. Andito ba yun? Si Brother Jota sa si Brother Alex? Ayun, no? Kayo nga na. Kasi Alex. Baka naglalaba. May pasok. Okay. Kita nyo doon sa pagpapagod natin doon, sa 160. Pero merong isa o dalawang sumama. At hindi po nawala yung mga yan. Nakikita mo pa nagbubuhat ng mga gamit yan. Imagine mo yon. So yung ginawa natin yon, at least may dalawa. Ay sabi ni Lord, sa isang kaluluwa, laksan-laksang anghel na nagdiriwang. Eh punong-puno pa ng mga bisyo yan. Eh di milyong-milyong anghel na nagdiriwang. Tama? Alam niyo, isang chismosa na kasama mo sa flat, pag yun na-win mo kay Lord, libo-libo, milyong-milyong anghel na magdiriwang. Tama mo ba? Eh, hindi nyo lang alam. Kapag yun nakakilala kay Lord, because you have the courage, the boldness, the ability, the confidence, the insight, the authority na galing sa Holy Spirit, kapatid, napaka-powerful mong Kristyano. Ang problema lang, ayaw mong lakaran. Binuburo mo eh. Si Jesus namatay dito publicly, huwag mong itago yung pagka-Kristyano mo. Tama? Naalala ko sa Caladia Mall. Kami Caladia po, nag-share kami ng gospel doon. Eh di, dami, no? Buong flat yan, no? Di, nag-share kami ng gospel, no? Nung tapos na, nung malapit na matapos, yung magpapatanggap na kami, may dumating na isang babae, nagbukas ang pinto. Andito lang kami sa may hallway, eh. Ay, ano pong meron dito? Sabi ng babae. Sabi ko, ay, nagsashare lang po kami ng gospel po. Upo mo po na kayo dyan. Ay, Christian din po ako. Kala niya, maganda para sa kanya yun. Alam niya, sabi ng mga kasama niya, grabe, 4 na taon ka na nakatira dito, Kristyano ka pala. Hindi mo lang kami in-invite ng mga to, dito nakatira. Hindi naman dito nakatira, pinuntahan pa kami para lang i-share yung gospel. Isipin mo yun, pinagmalaki niya pang Christian siya, hindi mo sabihin yung church. Pinagmalaki niya. Tinira siya ng isang lalaki na kasama niya sa bahay. Oh, siguro kaibigan niya yun, kaya ginanon sa harap namin. Ang tagal mo na palang Christian, ba't di mo siya sabi sa amin? Eto mga to, ngayon lang pumunta rito, dami namin natutunan. Hindi nakakaya para sa kanya. Tama? Huwag po kayong maging patagong Kristyano. Minsan po, share ko sa inyo yung sino yun? Yung rich man at saka si Lazarus. I-share ko sa inyo one day. Abangan niyo po. Doon po makikita niyo na kapag tayo namatay, yung mga friends mo na hindi mo siniran, magkikita kayo roon. At sisisihin ka niya dahil hindi ka nag-share. Parang gusto ko next week na yun, ha? Sino may gusto next week? Share ko sa inyo. Deal. Next week. Bago tayo mag-book of Mark. By the way, simula po bukas, lahat po tayo magbabasa ng Book of Mark. 1 chapter a day. Kung di pa nasabi sa inyo ng inyong mga cell group leader, Book of Mark tayo. Kasi po, in 2 weeks time, lalagariin natin ang Book of Mark dito sa pulpito. Papasukin natin yung Book of Mark, halongkatin natin. Pero mauna muna kayo magbasa. Tayo. Ito pong Saturday, simula bukas, 1 chapter a day, Book of Mark tayo. So kung wala kang Bible, kapatid, please, buy a Bible. Kasi po, kapag po tayo nagturo na dito, para po madali mo matutunan kasi nabasa mo na. Series po tayo, magsiseries tayo, Book of Mark, siserisin natin. Magpapalit po ako ng preaching ngayong mga series tayo para po maganda. Para po lalo tayong lumalim sa Word of God. Amen? Okay, so next week, yun ay share ko sa inyo. Para po itong boldness, itong courage, ability, confidence, and authority, mangyari po sa buhay niyo. Grabe kasi doon pinapakita na yung flatmate mo, sabay na yung namatay. Andoon, nakita ka. Ang sabi sa'yo, ba't nandiyan ka? Ako nandito. Ba't nandiyan ka sa salvation? Ako nandito sa hell. Bakit? Kasi hindi mo siniran. Grabe, kasama mo naliligo, kasama mo kumakain, kasi hindi naman pala naliligo. Kasama mo eh, syempre, no? Okay. So, kasama mo kumakain, kasama mo sa kwarto, kasama mo sa office, katabi mo na 5 taon sa office, hindi mo siniran. Ayan, magkikita kayo ngayon doon. Sasabihin sa'yo,
bakit nandyan ka ako nandito? Ang tagal kitang kasama. Totoo yan. Siyempre, patay ka na, nakonsensya ka pa. Hindi po totoo yan. Mga kapatid, pag po kayo namatay, hindi nyo makakalimutan ang lahat ng ginawa nyo dito sa buhay na ito. Lahat! So kung minsan ka umatin dito na wala ka ulit, namatay ka, bumalik ka sa dati, pagsisisihan mo lahat yun, maniwala ka sa akin. Lahat yun, pagsisisihan mo. Kaya nga sabi sa 2 Peter, mabuti pang hindi mo narinig, mabuti pang hindi mo nakilala, kaysa narinig mo, nakilala mo, tinanggap mo at tinalikuran mo muli. Kaya mga first timer dito na hindi na bumalik, naku po, magkaroon ng compassion, tawagan nyo sila, pabalikin nyo next week. Amen? Magkaroon po tayo ng courage, ng boldness, ng ability. Importante po yan. Ito po sabi sa Romans, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without the preacher? Paano maririnig ng mga tao yung word of God? Paano sila maniniwala? Hindi mo sinasabihan. Hindi mo tinuturuan, kapatid. Alam niyo po ba tayo yung watchman? Sa Ezekiel, tayo yung watchman. Kapag hindi mo sila tinuruan, yung mga kasama mo sa bahay, hindi mo siniran, sisingalin ni Lord lahat sa iyo yun. Next week, maganda tayo. Sige, yun ay tuturo ko sa inyo. Para magkaroon tayo ng, ng puso na mag-share talaga ng gospel. Kasi kung marami tayong madadala sa church eh, tingnan nyo, pag anniversary, ang daming bago. Bakit nakakapagdala tayo pag anniversary? Yung bang every Friday, hindi tayo pwede magdala? Tama? Eh, Pastor, anniversary lang sila available eh. Ganon? Kasi meron tayong pinush eh, kaya nakapagdala ka eh. Pero yung every Friday, magdala po kayo ng mga friends niyo. Sige, next week po, yun ituturo natin. Dito tingnan nyo, bakit nga ba wala mga tao na nakakarinig? Because walang nagtuturo. Kailangan po may nagtuturo. And then finally, ang sabi po dito sa Mark, yung po mga disciple na nag-share, si Peter sa si John, alam niyo po ba, kaya ang lakas ng loob nila sabihin na, get up in the name of Jesus and walk. Because ang Panginoon, bago nag-ascend sa heaven, nung namatay siya, at muli siya nagpakita sa kanila, ito yung istorya. Ang sabi po dyan, later, He appeared to the 11 as they sat at the table, and He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who have seen Him after He had risen. Ito po yung time kung saan ang Panginoon nabuhay uli, ang Panginoong Jesus, nabuhay siya muli after 3 days. Tandaan nyo ha, nung pinako siya sa cross, nawala lahat sila. Nawala lahat. Kasi natakot sila eh, dahil yung Jesus na kilala nila, na sinasabing God, hinuli, pinarusahan, ipinako sa cross, walang ginawa. Akala kasi nila, although sinasabi ni Jesus na mamamatay ako at muli akong babangon, hindi nila pinaniwalaan yon. Akala nila, lalaban siya ng barilan, ng suntukan sa mga Roman soldier. Na dahil pagtatanggol niya sila, siya yung Savior, dapat hindi siya nagpapako. No, nung nakita nila yung pinako siya, nagtakbuhan sila lahat. Siguro sa loob-loob nila, hindi totoo na siya yung Savior. Pero kung nabuhay siya muli, eto, nagpakita siya muli. Eto yung istorya. Sabi dito, later, He appeared to the 11 as they sat at the table, and He rebuked their unbelief and hardness. Kasi nga, wala lahat sila eh. Nagpakita siya muli. Because they did not believe those who had seen Him after He had risen. Ngayon, kayo yung mga disciple, bigla ako lumitaw uli. Halimbawa ako sa Jesus, nagpakita ulit ako sa inyo. Meron pa kayong unbelief. May sinabi si Lord. And He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Yan po yung sabi ni Lord. He who believes in is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Kaya yung dalawa, natatandaan nila yung sinabi ni Lord. Kaya yung dalawang yon, nung pinadala yung Holy Spirit, si Peter mismo, after Acts 1:8, si Peter, if you will remember, he stand in front of 3,000 people, and 3,000 people accepted the Lord. Tama? Bakit? Bakit gano'n siya kabold? Kasi po, yung Holy Spirit nasa kanya na. Ngayon, kung yung Holy Spirit
sa'yo, wala po tayong mararating. Huwag niyo pong buruhin. Share the gospel. Eh, pastor, ayaw naman tanggapin eh. Pray for them. Not by your works, the works of God. Hindi sarili mong lakas, not by your strength. Ang sabi ni Jesus dito, go into all the world and preach the gospel. Mga kapatid, sinabi niya yan sa mga disciple na mayroong banal na espiritu. Lahat kayo mga disciple na mayroong banal na espiritu. Ano pinagkaiba? Yung banal na espiritu na yun ay binigay sa kanila, same the Holy Spirit that's within you. Hindi po magkaiba yun. Isa lang yun. Bakit very powerful sila? Because they walk. They have the boldness. They tried. Alam niyo po, importante yung initiative. Kaya po sabi rito, success and witnessing is simply taking the initiative. Sabi mo nga initiative. Initiative. Initiative meaning, magbukusa ka to share Christ. O yung experience mo. Pero hindi mo lang gagawin yung initiative. Kailangan meron kang power of the Holy Spirit. And lead yourselves to God. Hello? Gusto ko po sabihin sa inyo mga kapatid, kapag kayo nag-share ng gospel, wag na wag kayong makikipag-argue. Let them win. Kasi po may mga taong alam din ng Word of God, hindi sila niniwala sa iyo. So, huwag kang makipag-argue. Pray for them. Because hindi mo mawibin ang tao kung nakipag-argue pa. Tama? And when you share the gospel, ikaw yung pinakamasamang tao sa loob ng room. Hello? Ikaw yung pinaka-worst na sinner when you speak the Word of God to other people. Hindi ka holy. Kasi may mga tao pag nag-share ng gospel, ang feeling nila, holy sila. So yung mga tao, hindi niniwala because parang ang taas nila. Hindi po, ikaw ang pinakamaruming tao when you speak the Word of God. Kaya ko po kayo kinakondisyon sa pag-share ng gospel kasi po kailangan natin gumalaw, mga kapatid. Kahit na wala kang pera, you can win people to Christ. Tama po ba? Amen? Sanayin niyo yung sarili niyo po na nagsasalita tayo ng Word of God. Meron po isang Kristyano before we end. Na nagtanong yung pastor, sino po matatagal ng Christian dito? Ang sabi niya, ako po, 15 years na. Ang sabi ng pastor, hindi halata. Kasi hanggang ngayon, wala ka pang nadala kahit isa sa Panginoon. Mga kapatid, magdala po tayo ng tao sa church. Ang mga tao po, kailangan ng salvation. Alam niyo po, pag ako nakatigil sa traffic light, nakikita ko yung mga tao tumatawid. Dahil siya sabi kay Lord, Lord, paano po itong mga tao ito na hindi kayo nakakilala? If the Lord will come back one day, lahat yung mga yon sa hell ang punta. Sa hell ang punta nila. Have compassion. At kapag kayo natuto mag-share ng gospel, practice yun para pag bakasyon mo, yung pamilya mo, sharean mo. Hindi yung pag-uwi mo, yung kuya mo, yung kapatatay mo, Nak, ano ba yung dala mo? Eto, may dala akong Black Label, patay na. Grabe. Nakikita nila yung nasa church ka, pag uwi mo ng Pilipinas, time out ka. Time out muna, born again. Dito muna ako sa Pilipinas. Wala naman sa pastor. Dapat yung isa sa buhay natin mga kapatid. Win your Jerusalem. I-win niyo po yung Jerusalem niyo. Hindi kayo makapag-practice if hindi kayo magta-try. Alam niyo po ba, the first time I shared the gospel on the street, sa Dera po, sa Riga Street, ang sinirang ko, nagpapataya ng ending ng basketball. Nung sinirang ko siya, na-reject ako. Lalo ako nag-double effort. Sabi ko, hindi ko papayag na rejected ako. Na-reject niya ako, hindi siya niwala. Hindi yung magiging dahilan para tumigil ka. The more na nire-reject ka, the more you challenge yourself. Amen? Ilang libong taong Pilipino nandito. Pilipino muna, huwag mo na ibang lahi. Ilang libong Pilipino meron dito. Alam niyo po ba yung mga church natin sa papatya natin sa Dubai? Yung Wi-Fi at saka yung GRFIM, bumibilang na sila ng 1,000 plus. Pero ano yung ba, sabi nila sa akin, wala pa yan sa 1/4 ng bilang ng mga Pilipino nandito sa UAE. Kahit na magkaroon ka ng 5,000, wala pa rin. How about us? Nakita niyo yung forma natin ng anniversary? Gusto niyo every Friday, gano'n tayo? Buksan na natin likod na yan.
Bring people, mga kapatid. Share. Put the effort. Close your 12. Open your cell group. Mag-train tayo. Iba sa inyo, tapos na Soul 2, Soul 3. Hanggang ngayon, walang inopen na cell group. Tama? So, nangyari lang, meron ka certificate. Pero yung fruitfulness, wala. Share the gospel, mga kapatid. I am blessed na nagsimula tayo sa isang taga-NMC. Ngayon, ang dami ng NMC rito. Bakit? Sinishare nila yung office nila eh. Tingnan mo, dumami yung mga taga-NMC rito. Praise God, glory to God. Bakit? Kasi they are moving inside the company. Kung gagapangin yung company nyo, dadami yung mga ka-office mate mo rito. Eh, Pastor, sinarang ko na, ayaw pa rin eh. Ipag-pray mo. Success, leaving the results to God. Ang gagawin mo lang, magtanim. Tama? Si Lord ang magbibigay ng increase. Amen po ba? Kaya po importante na mag-share po tayo ng gospel. Amen? Amen po ba? So kahit wala kang pera, may magagawa tayo para kay Lord. Tama? Sabi po ni Albert Hubbard. Kilala niyo si Albert Hubbard? Amen na lang niya, amen, para mabilis. Sabi na po, many people fail in life not for lack of ability, but simply because they have never organized their energies around a goal. And in closing, I would like to tell you, put a goal in your Christian life. Ano ba yung goal ko? Ngayon tinawag ako ni Lord. Ano ba yung goal ko sa pagkakatawag ni Jesus sa akin? Tama? Bago ka mag-complain, ba't ka nandiyan sa kumpanya mo? Alamin mo muna kay Lord, ba't nandiyan ka? Kasi complain ka ng complain eh. Lord, ang tagal ko na rito, hindi ako nabibigyan ng allowance, hindi ako nabibigyan ng bonus, hindi ako napopromote. Ang tagal ko na rito, Panginoon! Sabihin sa'yo ni Lord, ang tagal mo na dyan, hanggang ngayon hindi mo ibinuka ang bibig mo. Kaya hanggang ngayon nandiyan ka pa. Totoo po yan. Alam niyo ba nung nag-FedEx ako? Nag-birthday ako, second birthday ko sa FedEx. Nung first birthday ko, wala akong ginawa eh. Kasi hirap ako sa trabaho eh. Nung second year ko, inimbita ko lahat sila. Lahat yung Pilipino sa FedEx, courier. Akala nila inuman, akala nila kung anong gagawin namin. Nag-share ako ng gospel. Just after that, tinanggal na ako ni Lord sa kumpanya nga. Complain ako ng complain kasi ang hirap ng trabaho. Bago ka mag-complain, tingnan mo muna ba't nandun ka. Kung gusto mong umalis sa trabaho mo, share the gospel to everyone na nandun. Dahil may purpose ba't nandun ka. Amen? Hindi po biro yan. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Try it. Prove me if I'm wrong. Basta desire mo, gumanda yung trabaho mo, sharean mo muna yung mga tao ron. Basta tamang desire, ha? Kasi pag mali ang desire mo, hindi po mangyayari. So right now, I would like to close in saying, put a goal sa buhay mo, kapatid. Huwag niyo po ubusin yung energy niyo sa mga walang kaparakang bagay. Huwag po ubusin yung lakas mo, nagpupuyat ka kung saan. Magpuyat ka sa gawain ng Panginoon. Tama? Ibigay mo yung oras mo, yung energy mo, yung lakas mo sa salita ng Diyos. I-share mo sa mga tao, mga kapatid. Importante yan. And I want to ask you to bring people next week. Yun po yung share ko, sinabi sa inyo. Para po makita nyo yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Amen? Kasi po mga kapatid, kapag nag-share ka ng gospel sa kasama mo sa flat, hindi niya tinanggap. Pag kayo namatay at nakita kayo roon, pwede ka magmalaki. Tagal na kita na-invite sa church. Ang tagal na kita siniran, kapatid. May cell group kami, sinasama kita, yung sumama. Nagbabasa ako ng Bible, tinatawanan mo ako. Ngayon, magtataka ka, ba't ka nandyan? Ako nandito. Pwede ka magmalaki. Pero pag hindi ka nag-share, masisisi ka ng Diyos at yung taong namatay. Bakit nandong ka papuntang langit at siya papuntang yan? Abangan niyo po next week yan. Amen? Amen. Sino po mga na-bless sa araw na ito? Amen.